lahat. Magsiawit tayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo ng ikapito na linggo ng kanilang panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang labanan ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon manikiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria, at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga minamahal ko mga kapatid, tinuruan tayo ng ating Panginoong Hesus na ang pananalig ay mahalaga upang pagalingin ang may sakit o karamdaman, pero kinakailangan din ang buhay ng panalangin. Sa mga sandali na dahil sa ating kahinaan at karapukan, tayo ay nagkulang sa pananalig at hindi gaanong taimtim ang ating panalangin, at dahil dito tayo napalayo sa Panginoon. Dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, may salog nawa naming palagian, ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalugdan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaso na hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng aklat ni Sirak. Mula sa Panginoon ang lahat ng karunungan, at iyon ay taglay niya magpakailanman. Sino ang makabibilang ng butil sa buhangin niyan sa dagat, o ang patak ng ulan o ng mga araw, sa panahong wala pa simula at walang katapusan? Sino ang makasusulat sa taas ng langit o sa lawak ng lupa? Sino ang makakaarok sa kalaliman ng dagat? At sino ang makasasaliksik sa karunungan? Bago pa likhain ang alinmang nilalang, nalikha na ang karunungan at ang taglay na pagkaunawa bago pa nagsimula ang mga panahon.
Ang karunungan ay nagmula sa salita ng Diyos sa kataas-taasang langit at ang kanyang mga aral ay batas na walang hanggan. Kanino ipinahahayag ang simula ng karunungan at sinong makatatalastas ng kanyang pamamaraan? Kanino ipinagkaloob ang makakilala sa karunungan? At sino nakakaunawa ng kanyang masaganang mga karanasan? Iisa lamang ang talagang marunong. Dapat tayong gumalang na may paghanga. Sa harap ng kanyang luklukan, ang Panginoon ang may likha ng karunungan. Kinilala niya ang kahalagahan nito at ibinuhos niya ito sa lahat ng kanyang nilalang. Binahaginan niya ng karunungan ang lahat ng tao, ngunit higit na masagana ang bigay niya sa mga umiibig sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan, kahit na anong gawin, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula noong una, bago pa ang ano paman, likas ikay naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggang Panginoon ang lahat ng mga tuntunin mo, sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Magsitayo po ang lahat. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagnindig ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang bumababa si Isus sa bundok, kasama sina Pedro, Santiago at Juan, ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga eskriba na nakipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Isus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Isus ang kanyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo?" At ng mga taong iyon. Sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya'y
inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsasalita. Tuwing aalihan siya rito, siya'y inilulugmok, bumubula ang kanyang bibig at nagangalit ang kanyang ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang panampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata. At dinala nga nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinagpangisay nito ang bata. Ano pat napalugmok ito sa kanya at gumugulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa ama. Mula pa po sa kanyang pagkabata, tugon niya. Madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus, makapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata. Nanalig po ako, tulungan niyo ako, bagamat ako'y nagkukulang. Nang makita ni Jesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu. Ikaw, espiritong nagpapipi at nagpapabingi, iniutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya. Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinagpangisay ang bata at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata. Kahit ang sabi ng marami, patay na. Subalit siya'y hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon. At tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin napalayas ang espiritu? Sumagot si Jesus, ang ganitong uri ng espiritu ay hindi napapalayas kundi sa pamagitan ng panalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa 24 tayo ng Pebrero at ngayon ay Lunes sa ikapito na linggo ng kanilang panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang. At ang atin pong mga pagbasa ay patungkol sa panampalataya o sa pananalig. Panampalataya, ito po ay bahagi ng buhay. Sa English, faith. At ito po ay naulit ng 247 times sa Bible, ang faith. Nasa salitang Hebrew, imona. Sa salitang Koinoko na Griego, pisti, at sa salitang Latin, pedes, o sa English, faith. Pero hindi lang po tungkol sa panampalataya. Ito po ay tungkol sa panampalataya at
panalangin. Sapagkat kulang po ang pananampalataya kapag walang panalangin. Faith without prayer does not have the power. Kaya dito po sa ating tema, sa ating mga pagbasa, mula sa unang aklat ng karunungan ni Ben Sirach, Kapitulo 1, verso 1 hanggang 10, na ito yung tinatawag na prologo sa aklat ng karunungan, makikita po natin ang tungkol sa panampalataya at ang panalangin. O sa salitang Hebreo, emona o phila. O sa koinokona Griego, piste ke prosike. O sa salitang Latin, fides et oratio. O sa salitang English, faith and prayer. Magkatuwang po ito lagi. Para bang pagkita natin parang ibon, may dalawang pakpak. Na ang kabila na pakpak ay ang panampalataya at ang kabila ay ang panalangin. Na hindi po makausad o makalipad ang ibon kapag isa lang na pakpak. Ganon din sa buhay natin, sa ating pananalig at panampalataya sa Diyos. Kinakailangan isabuhay rin natin ang panampalataya. Kaya ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 9, verso 14 hanggang 29, ang ating Panginoon nagpunta doon sa burol upang manalangin kasama si San Pedro, Santiago at Juan. Ngayon, pagbaba nila, yung mga naiwan na mga apostol, binatikos ng mga eskriba. Bakit po? Dahil hindi nila napalayas ang espiritong masama o ang demonyo sa isang bata na nagmistulang ito ay pinahirapan. At sinabi ng Panginoon na bakit nagkulang kayo sa panampalataya? Kaya yung ama nagsabi, turuan mo akong mananalig. So, turuan siya na ang panampalataya ay lalalim pa. At kanya pong pinalayas ang espiritong masama. Parang epileptic na ngisay-ngisay muna, mubula yung bibig at parang patay. Pero noong pinalayas na ng ating Panginoon, parang nakita nila hindi na kumibo yung bata. Akala nila patay na. Pero nang hinawakan ng ating Panginoon ang kamay ng bata, ito'y tumindig, tumayo, nagpahayag na siya'y buhay. Ligtas na sa kapangyarihan ng dilim o ng demonyo. Dahil sa ginawa ng Panginoon, ang kanyang paghilom ay dahil kanya pong sinasabi na lalayo o ang itong inaalihan ay kanya pong pinagaling upang ipahayag na siya nga ang tunay na tagapagligtas. Kanya pong pinalayas ang masamang espiritu sapagkat ang ating Panginoon ipahayag niya na ang lahat ay kanya magagawa at kung anuman ang mga balakid upang mapalapit ang tao at isa sa mga balakid upang mapalapit ang tao sa Diyos ay ang demonyo. Kasi kung minsan itong mga demonyo ay gumagawa ng paraan na mapalayo ang tao sa Diyos. Pero sa ginawa ng ating Panginoon, kanya pong pinalayas ang demonyo, gumaling na ang bata, at napalapit na sa Diyos. Pero hindi lang po dahil basta't sinabi ng Panginoon na napalayas ang demonyo. Ang kanya pong ginagawa ay ang panalangin na naugnay sa Ama na palayasin itong demonyo sapagkat pinahirapan ang bata.
Kaya kanong tinanong siya ng mga apostol, bakit hindi nila mapalayas yung demonyo? Sinabi ng ating Panginoon, versikulo 29, kapitulo 9, Ebanghelyo ni San Marcos, sinasabi niya, ang ganitong uri ng espiritu ay hindi mapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin. Sa pamamagitan ng panalangin. Sapagkat may kapangyarihan po ang panalangin. Prayer works. Pero with faith and prayer, it has more power. May kapangyarihan na gaya sinasabi ko kanina na para bang dalawang pakpak ng ibon na hindi po tayo makausad, hindi po tayo makalipad, hindi po tayo makapunta sa ating tunguhin kapag ka ang ating pananalig ay hindi natin bigyan din ng paraan na tumataimtim, lalong lumalalim pa ang ating buhay panalangin. Wala pong kwenta ang ating pananampalataya. Wala pong silbi ang ating pananalig sa Diyos kapag ka hindi natin pinalalim pa, pinasigla at ginawang taimtim ang ating buhay panalangin. Kailangan po natin itong isabay upang anuman ang mga balakid na siyang naghadlang sa atin na tayo'y magkaroon pa ng ugnayang malalim sa Diyos at magkaroon tayo ng buhay na ganap at ikasya. Ito po ay mawaksi, ito po ay matanggal at tayo'y mapasa Diyos na. At ang Diyos ang maging sentro ng ating puso, ang Diyos ang siyang sentro ng ating buhay. Ang Diyos ang siyang kapangyarihan na pumapanginoon sa ating buong pagkatao. Yun pong gustong na ang Panginoong Hesus Nazareno at ang Diyos ay siyang pumapanginoon sa ating mga puso. Pumalakpak pa ng malakas upang ating pahayag sa Diyos tayo nananalig. Pero ang buhay panalangin natin ay ating gawing masigla. Huwag nating kalimutan, hindi lang pananalig, dapat may buhay panalangin din. Hindi lang panampalataya, tayo'y nagpapasigla din ng ating buhay panalangin sapagkat ang buhay panalangin ay siyang nagbigay na parang pahinga o hinga sa ating kaluluwa upang tayo ay mapa sa Diyos at ang Diyos ang siyang pumapanginoon ng ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos sa kanyang mapagpalang magawa. Sa pamagitan niya, manalangin tayo ng may pananalig at atin pong itutugon, Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ng kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga pinuno ng daigdig naway isulong ang kabutihan sa kanilang mga gobyerno at maging masigasig sa pagwawaksi ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Tayong lahat naway hindi manghinawa sa ating buhay panalangin upang hindi maghari ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga may sakit at yung mga nagdurusa sa bawat uri ng karamdamang pangkaluluwa at pangkatawan, naway lumaya mula sa kanilang mahirap at malungkot na kalagayan. Manalangin tayo.
Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga tapat na yumao, naway magkaroon ng kasiyahan sa masikat na liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilungin sa kasamaan. Hayaan mong ang iyong kabutihan ang siyang magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Panginoon, ay tinapay at anak mula sa aming kamay. Sa'yo kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa isang buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayong kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayon aming paglingkuran, ling namin naway mapakinabangan ang aming inihain sa iyong karangalan, sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama nung kapaling tunay marapat na kayo aming pasalamatan sa iyong paglingap at kanang loob ang tao'y likamot pinangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya iwas ng lubos ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod sa iyong pagiliw, yung pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisahan ng mga anghel si siyawit ng papuri siyang pay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ni Espiritu kayong banal makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat.
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid aming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan minabating kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang ni San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang
ay gagaling na ako. Personal. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. sa puso ko iibig. Walang nananaig, kundi yaong pananalig sa sintang iniibig. Hindi ka man masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko'y sa'yo at katapatan mananatili kailan aman. Bawat tao'y nalulumbay at di mapalagay hanggat hindi nahihimlay sa puso mo dalisay. Hindi ka man masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko'y sa'yo at katapatan mananatili kailan paman. Hindi ka man masilayan at
kailan pag-ibig ko'y sa'yo at katapatan mananatili kailan paman mananatili kailan paman. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan. Bilang sangla na iyong tiyak na pagsagip sa tanan, sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kayo man narito, kayo naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan na ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat. Nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. So, pamakatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga hirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ang biyayang siksik-liglig at nag-uumapaw. Panampalataya at panalangin. Ito ang dalawang mahalaga na bagay upang tayo'y mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Gawin nating masigla ang ating pananalig. Gawin nating taimtim ang ating panalangin. Ngayon na po ang pagbusbas. Mangyari po lamang ito sa bagya, mga ibagay ng busbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihagmos mo ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang ating poong Jesus. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming
buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin.